Aagawin na nga ba ng AI ang trabaho nating mga graphic designers? Tara, pag-usapan natin yan. Hello and welcome again sa Monkey C Graphic Design TV. At today, pag-uusapan natin ang nakakatakot na topic na to. Saktong-sakto kasi November 1 ko isushoot to, pero hindi ko alam kung kailan ma-upload. Pero timing na rin na pag-usapan natin itong nakakatakot nga na topic sa ating industry, na kung mawawala na ba tayo ng trabaho dahil sa mga nagsisilabasang mga AI tools at sa sobrang bilis ng kanilang improvement or evolvement. Di ko alam kung yun ba yung tamang word. So bago pala natin simulan itong video na to, syempre disclaimer lang muna dahil ako ay hindi naman ganun ka-expert sa pagpa-prompt at pagre-research about sa kung ano yung mga the best na ginagamit na AI tools pagdating sa graphic design. Syempre lahat ng sasabihin ko dito sa video na to ay based lang sa aking sariling experience at sariling knowledge sa paggamit ng AI. Kaya kung meron kayong mga alam na mas advanced na tools or may mga subscription man yan, comment nyo na sa baba. Huwag nyo i-bash. Sariling opinion ko lang to, guys. Alright? So rekta na agad tayo sa tanong kung yes or no, kung aagawin na ba ng AI ang trabaho natin. Ang aking short answer dyan ay yes and no. Bakit kamo? Kasi may mga iba't ibang kategory naman pagdating sa graphic design, no? Merong mga categories na maapektuhan ng gusto o aagawin or naagaw na talaga ng AI. Meron din naman mga category na hindi pa nila kayang agawin sa ngayon. Meron din naman mga category na hindi talaga kayang agawin ng AI. Sabi siguro hindi mo sure. Okay, so iisa-isahin natin yung mga categories na yan. Ang unahin natin syempre is yung pinaka-basic ng graphic design, which is ang layout and composition. Which is, ito yung pagmimix ng mga text, images, shapes, textures, colors, at kung ano-ano pa. Ito kasi talaga yung malaking sakop ng graphic design kasi halos lahat naman ginagamitan ng text, images, colors, shapes, textures. Kahit sa motion, meron yan. Well, siguro sa mga movies, minsan wala, no? Pero pagdating sa mga print ads, web design, social media, graphics, packaging design, lahat yan ay sakop ng layout and composition. Ito, sa tingin ko, ay hindi pa kayang gawin ng AI. Well, kaya na siguro, pero pangit pa yung output at hindi pa arok sa powers natin, mga graphic designer. Lalo na siguro kung may revisions na napakarami, di ba? Yung sobrang daming notes galing sa clients. Okay, so unahin muna natin ang mga print ads. Halimbawa, gusto mong gumawa ng flyer, poster, brochure, at iba pa. Kaya bang gawin ng AI yan sa isang prompt na maayos yung text at mga images? Based on my experience dun sa mga nagamit kong mga AI tools, hindi ko talaga kaya, no? Ano pa ang AI pagdating sa mga ganyan? Na-try ko na, pangit ang kinalabasan. Sobrang basic lang. O baka tamad lang ako, o hindi ako siguro magaling mag-prompt. Pero sige, try natin ngayon, mabilisan lang. Okay guys, so dito tayo ngayon sa ChatGPT. At ito yung ating gagawing prompt. Papagawa tayo ng parang menu, no? Can you try and create a trifold brochure for a food truck company called Los Ordinarios? They sell Filipino food, use images of adobo, sinigang, caldereta, and other Filipino foods. You can decide which other text to put. Make the design festive and colorful, yellows, reds, and whites. So tingnan natin kung ano magiging result. Okay, so ito yung naging result niya guys. Ayan, ito yung ginawa niyang trifold brochure. So okay naman, medyo nakuha niya naman yung na-envision ko maging itsura dahil nga medyo Filipino yung ating team. Pero yun nga, sa tingin ko, maganda naman to. Kumbaga okay siya na starting point, no? Kung talagang wala ka masyado talagang pang-budget. Pero makikita mo pa rin na marami pa rin part na tumablay. Ang kagaya nito mga icon. Tapos syempre yung mga picture, hindi naman yun sobrang accurate, di ba yung itsura niya, dahil ito hindi man to chicken inasal, no? Pero okay na-impress ako dito sa output na ibinigay ng ChatGPT. Again, hindi ako ganong agaling mag-prompt at ang ating plan sa ChatGPT ay free lang, pero kita mo naman medyo acceptable na yung output na binigay ng ChatGPT. Pati yung mga tech siguro medyo magagamit mo na rin to as starting point. So ayan, nakita nyo naman yung result ng ating pagpa-prompt at sa tingin ko, okay naman siya. Pasado naman. Pero kung tatanungin mo kung okay na ba siya or ready for printing na, ay ang sagot, hindi pa, no? Kumbaga, kailangan pa rin ng powers ng isang graphic designer para mas puliduhin yung
flyer or yung trifold brochure na yon. Ngayon kung ikaw ay business owner at medyo nagtitipid ka, mas okay pa na pumunta ka na lang sa Canva at pumili ka ng template doon kasi syempre mas advantage dahil may edit mo pa, mas makokontrol mo yung mga gagamitin mong image. Dito kasi hirap talaga no? Lalo na pagka hindi ka magaling mag-prompt. Sa mga multi-page documents naman, kagaya ng siguro mga 15 to 20 pages, hindi ko pa natatry pero tingin ko mas mahihirapan yung AI sa ganun. Kasi, syempre, grabe yung gagawin mo prompt dun di ba? Tapos, pahirapan pa sa revisions kasi nga wala namang raw files So, para sa mga gumagawa ng print ads, aagawin na ba ng AI ang trabaho natin? Ang verdict ay hindi pa. Okay. Maganda siguro talaga siya pangkuha ng idea, pang starting point, pero kung sasabihin mong eto na mismo yung gagamitin for final printing, hindi pa talaga. Pero syempre, depende pa rin sa'yo kung gaano ka kagaling mag-prompt at kung okay na sa'yo yung medyo bali-baliko yung mga text, kakaiba yung mga icons, no? May mga nakikita na rin akong gumagamit ng AI para sa mga signages nila, no? At ang napansin ko lang, iisa talaga yung itsura nila. So, ang ating score, humans 1, AI 0. Next naman natin, ang logo design and branding. Halimbawa, kailangan mo ng logo para sa company mo. Kaya ba ng AI i-prompt yun para maging vector version at maging scalable para sa iba't ibang media? Kaya bang gumawa ng AI ng iba't ibang lockups kagaya ng horizontal, vertical, square, logo versions na pang light and dark backgrounds? Ang AI mag-create ng version ng logo na merong word mark, may letter mark, may emblem, may combination mark, at kung ano-ano pa? Short answer, hindi pa. Alam nyo naman guys na ang kayang gawin lang na output ng AI ay JPEG at PNG, no? Hindi pa kaya mag-generate ng vector talaga, which is yan yung kailangan na file para sa logo design and branding. Lalo na siguro kung magagawa ng full branding presentation, no? Yung talagang papakita mo yung process, nandun lahat ng mga guidelines sa paggamit ng logo nyo. Mahirapan talaga yung AI sa ganyan. Pero sige guys, try natin gumawa ng logo. Tapos ito, medyo bago lang na update to. Pwede nang mag-generate ng logo design sa AI. So, itatry natin kung ano yung itsura ng mga logos na nag-generate ng AI gamit ang AI. Okay, so andito na tayo ngayon sa AI, Adobe Illustrator. At itatry natin yung kanilang generative AI tool, no? So, dahil nawala yung audio nitong ating original video, kailangan ko i-voice over. Tina-type ko na yung prompt ko dyan. So, same prompt lang nung ginamit natin dun sa trifold brochure. Pero, syempre, para sa logo naman yung ating prompt ngayon. Tapos, syempre, icon yan. Then, yung style reference, wala na lang ako nilagay. Hinayaan ko na lang siya. Then, yan, generate na. At, ito na yung result ng ating logo. Kita nyo naman, nag-iba na yung wordings. Naging Arabic ba to? O ano, kaiba na yung letters, no? So, ayan, may mga ibang option pa dyan. At lahat sila ay bagsak, no? Hindi obra to sa client. Dahil, siyempre, tingnan mo naman ang itsura, guys. Di ba? Kaya dito naman, tatry naman natin mag-generate gamit ang ChatGPT. Baka mas okay ang result nito, guys. Ayan. So, ito yung naging result. Okay naman, no? Mas maayos kaysa dun sa generate nung Adobe Illustrator. Kaya lang, ang disadvantage nito ay hindi siya vector. At pagka zoom in mo yan, makikita mo na medyo bako-bako yung kanyang text, no? So, siguro mas mataas ang score nito, kaya lang hindi pa rin talaga siya papasa. Pero kung kukunin mo siya as starting point or as reference, pwede na rin siya. Siguro yan yung parang mga ulam doon sa... Okay, so yun na nga yung na-generate natin na logo sa ChatGPT. Nakita nyo naman sablay yung doon sa Adobe Illustrator. Pero yung sa ChatGPT medyo okay siya, acceptable. At kung ikaw ay small business owner at wala ka talaga masyadong budget para sa isang professional graphic designer na hindi ka naman masyadong maselan, ganyan, mga branding, pwede mo na sigurong magamit to sa iyong business, no? Pero syempre, kung ikaw, yung business mo, medyo nakikita mong kumikita naman at may chance siya na mag-scale talaga at maggawa ka ng mga iba't ibang mga branches, syempre, mas recommended pa rin na mag-hire ka ng professional graphic designer para mas maging pulido yung design mo, mas maging scalable, at mas maging flexible sa mga iba't ibang platforms at mga mediums at makagawa rin ng branding guidelines sa iyong logo design. So, ano ang verdict pagdating sa kung agawan na ba ng trabaho ng AI ang mga logo designer?
ay hindi pa. Okay, so humans ay ilan na ba? 2, AI ay 0. Siguro yung mga baguhan pa lang talaga sa graphic design, yung mga ilang months pa lang or 1 year pa lang sa logo design, siguro pwede silang maagawan pa rin ng trabaho ng AI kasi medyo similar yung quality ng work. Pero yung mga experience na talaga, yung siguro mga 5 to 10 years experience, malabong maagaw talaga ng AI yan. Kasi in terms of skill level, mas mataas pa rin talaga ang skill level ng mga top levels. Okay? Okay, ang isunod naman natin ay ang motion graphics or ang video editing, motion graphics at ang video editing pala. So siguro naman nakita nyo na yung mga naglalabasang mga bagong mga AI tools ngayon, kagaya ng mga Nano Banana, yung Sora AI, Google Veo 3. So yung mga AI tools na yan, no? So malupit din talaga, mapapabilib ka rin talaga dun sa mga nagje-generate ng AI na mga videos na parang totoo tsura. Kaya maraming ano ngayon, maraming mga gumagamit ng AI para sa fake news. Ito naman yung mga nagje-generate ng mga videos na yun kasi pang ano lang siya, kumbaga for entertainment. Ang pag-uusapan natin dito is yung mga pang-commercial talaga, no? Yung ginagamit ng mga companies. Sabihin yung may mga presentations, yung may mga text, mga galaw ng mga shapes, at kung ano-ano mga transition. So, dyan sa part na yan, sa tingin ko, hindi pa kayang gawin ng AI kasi nga, unang-una, hirap ang AI pagdating sa text, no? Nakita nyo naman yung generate natin kanina, no? Static pa lang yung text nun, hindi pa gumagalaw. Paano pa kaya kung yung motion na kailangan mong pagalawin ng isa-isa yung letter or lagyan ng kung ano-anong animation. Na-try ko na rin yan, guys. Nag-upload ako nung image tapos pagagalawin niya yung mga text at ang result ay talagang bagsak, no? Naging Arabic yung itsura ng text, no? English, tapos biglang naging parang kinalahig ng manok yung mga text. Tapos dito naman, punta naman tayo dito sa video editing. Dito na iniisip ko kung paano ba agawin ng AI yung trabaho ng mga video editor. Kadalasan pagka mga ganyan, kumbaga sariling preference talaga ng humans, no? Mahirapan ka na utosan yung AI na, oy, edit mo nga to video ko, marami kong mga raw footage, tapos kunin mo lang yung magagandang parts. Paano malalaman ng AI kung ano yung mga gusto mong parts doon, di ba? So sa part na yun, parang tingin ko hindi pa rin talaga kayang gawin ng AI yung video editing. Yun nga, simpleng yung Opus Clips, ewan ko kung alam nyo yun, yung kumbaga meron ka long form tapos bibitak-bitakan niya yung kukuhanin niya ng mga short clips para pang-upload mo sa YouTube Shorts or Facebook Reels. Doon hindi pa rin talaga ganun kaganda yung mga results niya. Kumbaga pinuputol niya yung mga part, ginagawa niya ng certain topic pero hindi buo yung mga thoughts, no? So sablay pa talaga. Siguro magagamit, sabihin mo na sa isang long form mo tapos nagpa-generate ka ng 20 short clips, siguro magagamit mo lang doon mga 5, no? Tapos baka kailangan mo pa rin i-edit. So ang verdict, kung agawin na ba ng AI ang trabaho ng mga motion graphic designers at mga video editors ay hindi pa. So ang ating score, humans 3, AI 0 pa rin. Okay, so isunod naman natin yung mga categories na naapektuhan na talaga or naagawan na ng trabaho yung mga ibang designers. Ito yung mga una naging kapangyarihan ng AI. Andyan yung digital art, 3D art, illustrations, portraits, at kung ano-ano pa. Dito sa kategory na to, iba rin talaga yung powers ng AI. Nagkaroon pa nga ng mga ibang mga debate at mga protest about sa parang ninanakaw daw ng AI yung mga gawa or yung mga style ng mga sikat na mga illustrators. Kasi nga, kumbaga parang ipaprompt mo lang kung ano yung style na gusto mo. Halimbawa, gagayahin yung mga style nung kay Miyazaki or sa mga iba't ibang illustrator pa. Dito sa kategory na to, nagkakatalo pa rin ulit sa kung gaano kagaling mag-prompt kasi yung iba talagang gaganda ng mga nagiging output nila, no? Pero again, ang disadvantage pa rin ay revisions, no? Hirap talaga ang AI pagdating sa revisions, lalo na kung yung sobrang mga detalyado. Meron pa mga iba nagpapa-revise sila dun sa mga dun sa mga illustrators pagka hindi talaga makuha ng AI yung gusto nilang revision. So ibig sabihin, hindi pa rin talaga kaya ng AI yung sa kanila lang yung output, no? Sa experience ko dyan, minsan pagka yung pinarevise mo dun sa AI, minsan nag-iiba yung itsura, no? Pero sige, tingin ko itong category na to, ibibigay naman natin yung score sa AI kasi nga medyo marami na ring naapektuhan talaga or marami na nawalan ng mga sideline nila or mga trabaho dahil dito sa mga AI tools na to. Kasi lalo na siguro yung mga portrait, no? Yung mga nagpo-portrait. Madali na lang kasi, kumbaga one click na lang kahit nasa cellphone mo, pwede kang gumawa
ng portrait, tapos iba't ibang tiles pa yung pwede mong gawin. Pero I might be wrong pa rin, no? Hindi naman 100% accurate lahat ng mga sinasabi ko dito. Kaya kung meron dyan mga digital artists at sa tingin nyo mali yung sinasabi ko, comment nyo lang dyan sa baba. Pero yun nga, dito sa part na to, parang kumbaga medyo 50-50 ako, no? Sa tingin ko, mas marami na yung mga naagawan ng trabaho dito sa category na illustrations at digital art. Ang ating score ay Humans 3, AI 1. So ngayon lang nakakuha ng score ang AI. Pinakahuling category na ating pag-uusapan ay ang 3D graphics or 3D renders or yung parang mga interior design, yung mga parang product designs, yan, yung mga ginagamitan talaga ng 3D renders. Sa category na to, hindi ko masyadong sigurado kung paano i-assess kasi hindi naman ako ganon ka-runong or ka-expose pagdating sa 3D industry. Pero based sa mga nakikita ko, sa tingin ko kaya na rin gawin ng AI itong mga 3D graphics. Parang mas magaling pa nga sila dito sa part na to dahil magaling sila talaga sa mga images at mga animated na content. I'm sure kung ano yung mga iba't ibang downside or disadvantages pagdating sa pag-generate ng mga 3D na designs. Pero siguro sa tingin ko, revisions pa rin at raw files. Doon pa rin magkakatalo yan. Okay, dito sa category na to, originally, binigay ko talaga yung score sa AI. Pero upon realizing na yung mga sukat, parang sa tingin ko, hindi pa kayang gawin ng AI. Siguro kung nagamit ko to pala nung nakaraan, nung nagpagawa ako ng parang maliit na booth or yung kiosk para dito sa aking ordinaryo clothing. At hindi ko na ginamitan ng mga sukat. Kumbaga, pinakita ko lang yung generate na image dun sa karpintero at na-figure out niya na kung ano yung mga sukat na gagawin. So, yung mga ganong senaryo, siguro, pwede na, no? Pwede mo na magamit yung AI kung kumbaga, itsura lang talaga yung gusto mong makita at hindi ka naman specific sa mga sizes, pwede na yon, no? Pero kung siyempre mga bahay or mga building talaga or yung product design na kailangan talaga accurate yung mga sukat, sa tingin ko hindi pa talaga kaya ng AI yan. Kaya ibibigay ko ang score sa humans pa rin dahil hindi pa rin kaya ng AI na mag-generate ng final output na may mga sukat or yung detalyado talaga. Alright. So, ang ating score so far ay human 4 at ang AI 1 lang nakuha ang score. Yun ay yung sa mga digital art or illustration pero debatable pa rin yan. Ayan, so far ang nanalo sa ating labanan ay ang humans pa rin, no? With regards sa creative or sa graphic design industry. Pero kung pag-usapan naman natin ay yung industry na sa labas ng graphic design, ang pinaka-category na sa tingin ko pinaka-naapektuhan talaga dyan sa AI na yan ay yung copywriting. Talaga yung AI model na kumbaga pinaka-simple siya, pinaka-madaling i-access, kumbaga nasa free version. Ako, madalas ko na rin gamitin yan, no? Pag kailangan ko mag-correct ng mga grammar, kailangan ko magtanong ng mga kung ano-ano mga bagay. Kung may mga copywriter na nanonood nito, comment nyo lang din sa baba kung gaano ba kayo naapektuhan ng AI, kung nawalan ba kayo ng mga clients. Pero I'm sure meron siguro talaga na mga nawalan, no? Yung mga nag-i-edit ng mga transcript, ng mga essays, nag-i-edit ng mga book. Siyempre, madali na lang ipe-paste mo na sa sa ChatGPT tapos ayusin niya na yung grammar, punctuation, commas, periods at kung ano pa. Sa mga ibang industries na hindi ko nabanggit, kung may naligaw man dito na hindi graphic design, hindi copyright, comment nyo dyan sa baba, no, kung apektuhan ba kayo or nawalan kayo ng trabaho dahil sa AI. Ay, teka lang, may naisip ako, ba't kaya hindi natin tanongin yung AI kung ano yung mga industries na naapektuhan or naagawan nila ng trabaho, no? Try lang natin kung ano sasagot. Alright, so dito na naman tayo at kailangan ko na naman i-voice over dahil naka-mute pala ang lintik na mic na to. So ayan, tinatype na natin ang hey, can you tell me what industries were affected by the rise of AI in terms of losing jobs? So give me 5 to 8. At eto nga, lumabas na yung mga results. So number 1 dyan is yung manufacturing and assembly, automation and robotics. So ayan siguro yung para sa mga pabrika, yung mga robotic arms at kung ano-ano pa. And then customer service and call center. To na-experience nyo na siguro yung mga AI chatbots pagka yung kailangan nyo ng mga kausap. Minsan wala ng tao. So puro robot na lang. So, susunod naman is transportation and logistics, self-driving vehicles, automated delivery systems, route optimization software,
software. So yun, konti pa lang naman yan sa self-driving vehicles. Then, siguro yung mga drone na nagdi-deliver, yan. Next naman ay yung administrative and clerical work tasks like data entry, scheduling, document processing, and basic bookkeeping are increasingly automated by AI tools. Ito, mga simple lang to. So naman, retail and sales, self-checkout machines. So yung mga kiosk na nakita nyo sa mga KFC, McDo. So ayan, naagaw na rin yung mga ibang trabaho ng ibang cashier. Then next naman natin is media and content creation. AI tools that generate articles, marketing, copy, graphics, and even video. So ayan, marami nang naagaw na trabaho sa ganyan. Lalo na mga copywriter at mga ibang low-level graphic designers. Then susunod naman is yung finance and accounting. AI-powered systems now handle fraud detection, credit scoring, auditing, and basic financial analysis. So hindi ko masyadong sure kung marami na ba naapektuhan, pero sabi ni ChatGPT marami na rin daw. Siguro sa mga automations din. No? Legal and paralegal services, AI document review, contract analysis, legal research tool. So wala rin ako idea dyan. So ayan guys, ang dami rin pala mga ibang industries na naapektuhan na rin ng the rise of AI. So siguro yung ibang industry ginagamit na rin nila as a tool ang AI, kaya lang hindi natin alam kung gaano karami ba yung nawawalan ng trabaho. Pero anyway, move on na tayo sa next section. Okay, sa part na to, ilista natin ang mga advantages at disadvantages in terms of graphic design, syempre, ng AI versus humans. At syempre, meron akong listahan pero kinailangan natin ang tulong ng, syempre, sino pa ba? ChatGPT, no? Bali, ang mga original ko lang na nailista ng mga advantages at disadvantages ay ito. Mga advantages ng humans versus AI. Number 1, revisions, resizes. Number 2, eye for design. Number 3, client designer relationship. Number 4, may raw files at mas madali edit at mas high res. At syempre, mga advantage naman ng AI laban sa humans. Unang-una, mas mura. Number 2, hindi nagre-reklamo ang AI dahil robot nga. Number 3, 24/7 pwedeng magtrabaho basta may subscription ka, no? Ito naman ang advantages ng AI laban sa humans ayon kay ChatGPT. Number 1, speed and efficiency. AI can generate multiple design variations in seconds. Yun nga lang, minsan lahat ng mga gine-generate niyang variation, lahat pangit. Number 2, 24/7 availability. Ito, nabanggit ko na. No breaks, no sleep. It works anytime as long as you have a subscription. Number 3, cost-effective. Cheaper than hiring designers for simple or repetitive tasks. Siyempre, mas mura pa rin siguro yung subscription kaysa sa monthly na sahod ng graphic designer. Number 4, instant inspiration. Great for brainstorming layout, ideas, or visual styles. So, kagaya nga nasabi ko, maganda siya pag startup, pagka yung nagbe-brainstorm ka, nag-iisip ka ng mga ideas at reference. Number 5 na sabi niya, automation of repetitive tasks like resizing, background removal, or template creation are faster. Hindi ko alam in terms of resizing, ha. Hindi pa ako nakakapag-try ng design tapos nire-resize sa AI. Pero in my experience, parang hindi maganda yung nagiging layout pagka yung mga iba't ibang size na nagkaka-rumble-rumble. Basta hindi balance, guys. Number 6, trend awareness. AI tools trained on millions of designs can quickly adapt to current design trends. Hindi ko pa natatry, pero sige, minsan try ko. Number 7, no creative block. AI doesn't run out of ideas or get tired. Perfect for rough drafts and mock-ups. So, hindi nga daw nauubusan ng idea. Kaso, ikaw rin naman magbibigay ng idea dun sa AI, di ba? Dahil ikaw yung nagpa-prompt. Sa bagay, pwede ka pa rin manghingi ng mga idea sa kanya, no? Pero in my experience, minsan nauubusan din eh. Pagka yung sobrang dami mo nang pinaulit-ulit yung halimbawa sa content creation, minsan nauulit-ulit na rin yung mga generate ng AI. Ito naman tayo sa mga disadvantages ayon kay ChatGPT. Disadvantage ng AI laban sa humans, okay? Number 1, lack of true creativity. AI creates based on patterns, not real emotions or intent. Oh, ito si AI may sabi nito, ha. Weak at revisions. Number 2, hard to fine-tune designs or follow complex client feedback. So ito yung mga nabanggit natin nung una, di ba? Alam niyo naman, ang client masyadong meticuloso. Sabihin, tama pala yung mga binabanggit ko nung una ng mga disadvantages. So, pangatlo naman, generic output. Designs often look AI made, repetitive, and lacking personality. Oh, di ba?
nabanggit ko rin yan, yung parang magkakamukha yung itsura. Number 4 naman, limited branding sense, doesn't fully understand brand voice, storytelling, or audience emotion. Kasi syempre, robot nga ni. Number 5 naman, ethical and copyright issues. AI might use or remix existing copyrighted design. Hala, lagot. Makaka-copyright ka. Ito na yung nabanggit ko na nagiging issue niya, di ba? Kaso pa nga ata si ano nun si Miyazaki kasi nga ginagamit yung style niya para mag-generate ng mga yung nag-create ng AI, yun yung kinasuhan niya. Number 6, no human touch. Can't build relationships, collaborate, or interpret vague client instruction. So, alam nyo naman yan guys, di ba? Minsan sasabihin ng client, hindi ko alam kung ano gusto ko eh. So, ikaw na bahala. Then, pagdating ng mga drops mo, bam, walang magugustuhan. So, paano pa ang AI, di ba? Number 7, nabanggit ko na rin to, dependence on prompts. Output quality heavily relies on how good your prompt is. So, yun nga, yung sinabi ko na rin nung mga naunang part ng video natin, no? Depende yan kung gaano ka kagaling mag-prompt. Pero, alam ko, pwede mo ring utusan yung AI na gawang ka ng prompt eh. So, ganun kalupit yung AI. Okay, so next naman, punta naman tayo sa mga advantages ng human sa AI in terms of graphic design pa rin, syempre. Number 1, emotional intelligence. Understands feelings, tone, and brand storytelling. So, mas makaka-relate ka kasi human to human. Number 2 naman, unique creativity. Can innovate and go beyond patterns or references. So, syempre, mas malawak ang ating mga utak at mas creative pa rin tayo, guys. Number 3, adaptability. Can adjust to feedback, trends, and unexpected ideas. Syempre, kasama yan sa tinetrain natin ay yung kailangan mabilis tayong mag-adapt sa kahit anong situation, sa kahit anong feedback. Kailangan mabilisan, lahat mga rush. So, pagdating ng sweldo, slow na. Aray ka. Naman ay client communication. Builds relationships and understands subtle client needs. So, dahil sa tagal na ng experience natin sa graphic design, minsan kahit hindi na sabihin ng client kung ano yung gusto niya, nauulaan na natin or nabivisualize na natin, na-decode natin kung ano yung mga pinapakita niyang references, kung ano yung mga sinasabi niyang mga words. Mas madali na nating na-translate into visual ideas. Number 5 naman ay design judgment. Ay, for design na tinatawag. So, ito yung aesthetic sense na sinasabi ko sa inyo lagi. Knows balance, hierarchy, and aesthetic flow. So, yan yung hinding-hindi maaagaw sa atin ng AI, guys. Yung ating instinct or yung ating mata as a graphic designer. Kasi, kahit anong gawin mo mga prompt na yan, kung hindi mo alam kung ano yung itsura ng maganda, hindi mo pa rin maaatim ang success. Number 6, ethical and contextual thinking. Aware of culture, meaning, and audience sensitivity. So, kumbaga, alam natin kung ano yung mga ginagawa natin in terms of mga meanings, mga cultural importance, audience emotion, sensitivity. So, kumbaga, kasi nga, tinitingnan din natin from our own point of view, which is wala yung mga robot or mga AI, diba? Number 7, ownership and style. Every designer has a personal creative signature that AI can't copy. Kaya lang, parang nakopy na nila eh, di ba? Ipapakita mo lang kasi yung reference, tapos makakopy na eh. So, ewan ko dito ang pinagsasabi nito si AI. Naman yung mga sinabi ni ChatGPT na disadvantage naman nating mga humans laban sa AI. So, number 1, slower process daw tayo. Manual work takes more time. Eh, ganun talaga, AI, di ba? Kung gusto mo maganda yung output, kailangan paglaanan talaga ng oras, no? Mabagal man, pero maganda naman ang output, di ba? Kasi naman sa'yo, mabilis. Kaya lang, tinan mo naman yung tsura. Number 2, prone to burnout or creative block. Humans needs rest and inspiration. So, ito talaga yung isa sa mga disadvantages ng tao, no? Pero syempre, kaya nga tayo tao, di ba? Kailangan natin magpahinga. Kailangan nating ng inspiration minsan. Minsan makaka-experience tayo ng creative block kasi hindi naman araw-araw ay sobrang galing ng ating utak. Number 3 naman, parang ganito rin yung number 2, inconsistent output daw, sabi ng AI. Quality may vary depending on mood, skill, or experience. So, kung medyo hindi maganda yung gising mo, 4 hours lang tulog mo, o kaya natalo yung paborito mong team sa NBA, eh baka napakapangit nung maipasa mo sa client. Number 4 naman daw ay higher cost, no? Hiring designers is more expensive than using AI tool. Eh ganun talaga, eh may bills kami binabayaran eh, kumakain kami. Yung mga AI tools ba, merong
bills na binabayaran at kumakain din, di ba? Hindi naman. Number 5 naman, pinakauli, limited scalability, can only handle a few projects at a time. Hindi mo sure, AI, minsan pagka hapit na hapit kami, kaya namin pagsabayin lahat ng mga projects na yan. Ilang trabaho ba gusto mo? Ilang full-time ba? Tapos may sideline pa, may freelance, may part-time. Kaya namin yan. Para sa pera, uy, yakang yaka. Tapos ito raw yung summary nung ating paglalaban, AI versus humans. AI equals fast, cheap, and efficient but lacks emotion, creativity, and real-world understanding. Humans naman equals creative, strategic, and empathetic but slower and more expensive. At ngayon naman, tatanungin naman natin ang AI about sa topic na to or kung ano yung opinion niya, pero wag masyado mahaba, one paragraph lang. Okay, tara. Okay, so tanongin na natin yung ChatGPT. Hey, ChatGPT, sa tingin mo ba mawawalan na ng work ang mga graphic designers dahil sa mga AI tools? Answer me in one paragraph only. I'm busy. Thanks. Ito na yung sagot niya. Hindi naman totally mawawalan ng work ang mga graphic designer, pero magbabago ang nature ng trabaho dahil sa AI tools. Tama naman. Yung mga repetitive at basic designs pwedeng mapabilis o makagawa na ng AI. Pero yung creativity, strategy, branding at deep understanding ng clients ay hindi kayang i-replace ng AI. Kaya ang mananatili at mas magiging in demand ay yung designers na marunong gumamit ng AI bilang tool, hindi yung natatalo nito. Okay guys, so final words na tayo about this topic dahil medyo mahaba na rin yung ating video. Kaya ako ginawa tong video na to dahil marami rin ang mga nagtatanong or nag-aalala talaga, natatakot dahil nga ako rin naman medyo natakot din ako dahil sobrang bilis din nung improvement na nagagawa ng AI through years. Minsan months lang, tapos parang may bago na namang AI tools na kaya makagawa ng ganito, kaya makagawa ng ganyan. Kaya mag-aalala ka rin talaga, no? Siguro sa panahon na to, okay pa tayo, safe pa tayo, nagagamit natin yung AI side by side, no? Tools pa natin siya. Malaki na itutulong niya mga iba't ibang paraan kagaya ng pag-generate ng mga ideas, generate ng mga stock image. Yan, hindi na natin kailangan bumili ng mga stock photos na mga mamahal. Ano pa ba? Mga upscale na mga images, summarize ng mga bagay-bagay, yung mga motion, ano na yan. Yung mga kagaya ng mga opus clips, yan, malaking tulong din yan sa content creation, di ba? Ang siguro, ang payo ko lang sa inyo at sa akin na rin, sa ating lahat ng mga designers, parang kumbaga warning na rin siguro to na huwag tayong magpakampante sa ating skill. Kailangan every month or every week meron tayong bagong learnings, meron tayong bagong skill na natututunan, nag-i-improve yung ating design skill or portfolio or kung ano man yan. Basta kailangan natin magpagaling ng husto up to the point na hindi na kayang tapatan ng AI yung ating skill level. Pero again, sa ngayon, hindi pa natin kalaban ng AI. Kumbaga, kakampi pa natin yan. Isa lang yan sa mga software na ginagamit natin. Kasi naka-integrate na rin naman yan sa Illustrator, sa Photoshop, sa mga kung ano-anong mga AI tools na ginagamit natin araw-araw. Halos lahat makikita mo, nandyan na talaga yung AI. Kaya ano pa ba magagawa natin kundi mag-improve ng mag-improve at magtrabaho ng magtrabaho hanggat may hiring pa at kailangan pa tayo ni Boss Chief Manager Amo natin. So, wag mo na mag-alala guys, hindi pa tayo kayang palitan ng AI. Marami pang hiring ng mga graphic designer. Ikaw, pwede ka pa magsimula ng career sa graphic design. Kahit nga yung mga nakikita kong hiring ng mga AI designer, required pa rin na kailangan marunong kang gumamit ng Photoshop, ng Illustrator. So, ibig sabihin, kailangan pa rin nila tayo. Okay? So, safe pa rin. Alright, so yun lang naman para sa video na yan. Pasensya na kayo kung medyo humaba ang ating topic about AI para na rin medyo maliwanagan yung mga natatakot or nag-aalala kung worth it pa ba magsimula ng career sa graphic design dahil sa rise of AI. So, yan ang ating kasagutan. Kung nagustuhan mo ang video, like mo na rin
at comment kung ano ang iyong suggestion or strong opinion, or kung basher ka, welcome ka rin dito sa ating channel or Facebook page or TikTok man. At share mo na din sa mga tropa mong medyo gustong pumasok sa graphic design world. At available pa rin ang ating mga libro at meron din tayong mga training dyan sa ating Facebook page or sa ating website. Check nyo na lang yan, mga Adobe Illustrator, Photoshop at yung portfolio blueprint. Kung umabot ka sa part ng video na to, comment mo naman dyan sa baba. Hindi ako papatalo sa AI tools. At magkakaroon ka ng 100,000 clients. De, joke lang. Mga ano lang, siguro 5 to 10, mga ganun lang. Yun lang. Thank you for watching and follow for more graphic design videos, tips, tutorials, at kung ano pa. Bye-bye.